Oh, yung mga magnanakaw ba sa Pilipinas, yung pamilya Marcos Romualdez at yung mga magnanakaw ng mga congressman at mga senador, ano? Ito bang Kwaresma nagnilay-nilay kayo sa mga kasalanan ninyong mga pukin ng ina nyo? Ha? Grabe naman si Boss Dada, kakagising lang ni Jesus. Nagmumura ka na kagad, oo. Hindi nga ako nag-vlog, talagang pinigilan ko mag-vlog mga bossing ng Huwebes, ay ng Biyernes. At saka ng Sabado, kasi sabi ko, ibigay ko naman yun sa Panginoon. Magano naman tayo, alam mo na, pasariwain natin. Pinanood ko yung Passion of Christ. Passion of Christ sa Netflix. Grabe, malapit na siyang mawala sa Netflix eh. Oo, nakalagay doon, Living Soon. Kaya pinanood ko na. Ano ko yan eh. Ang tawag dito, yung panata ko yan ba, panonoorin ko yun, tapos panonoorin ko yung Godfather 1, 2, 3. Yun talagang ginagawa ko eh. Parang yun yung way ko of like keeping still and silent during the Lenten season. Oh, so kayo ba mga huminto ba kayo ha? Isang linggo lang kayong di nagnakaw, baka naman sulitin nyo. Yung mga magnanakaw dyan sa Congress, yung mga magnanakaw dyan sa Malacanang at saka dyan sa Senado, baka naman baka naman Lenten season na nagnanakaw pa rin kayo ha, puros mga kawatan pa rin ng mga pinag-iisip nyo ha. Oh, kailangan naman medyo nilay-nilay kayo ng konti, maghinay-hinay naman kayo sa pagnanakaw, mga buwisit kayo. Walang hiya kayo. Ready na. Ready na tayo mga bossing, eto na. Haharapin na natin muli ang mga salot sa lipunan. Haharapin na natin muli ang lahat ng mga kawatan sa Pilipinas at pagmumurahin na naman natin sila ulit araw-araw. Huwag kayo mag-alala, walang pahinga. 2026 mga bossing, sinabi ko na rin naman yan eh. 2026 mga bossing, talagang ito yung season na talagang magiging madugo para sa mga Duterte. O kita nyo ngayon, nandito tayo ngayon sa Davao City. At dahil nabalitaan nga natin na ang KOJC ay magkakaroon ng pagbisita ang korte para sa ocular inspection na sabi ko nga it doesn't make any sense. It doesn't make any sense or it doesn't make sense etong pagpunta ng mga ng korte diyan sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil 16 days na na nagpunta diyan nanirahan diyan si General Torre kasama nung kanyang mga satanas na mga inutusang mga pulis noon. 16 days na sila nandiyan. 16 days po, ito seryoso po ito ha. 16 days po silang nandiyan sa loob, 16 days po silang nagpaikot-ikot, 16 days na parang sila po ang naging may-ari noong mga properties na yan diyan sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya nga, takang-taka tayo, para saan pa itong ocular inspection? Kasi nga daw, merong kaso si Pastor Apollo Kibuloy na human trafficking at itong human trafficking na to, may isang nagrereklamo na yung nagrereklamo na yun, pinipwersa daw siya na magbenta ng munchkins. Oo, at sa pagbibenta daw na yun, pag hindi daw siya kumukota, siya daw ay sinasanction. So parang sapilitan daw silang pinagtitinda. Sabi ko nga, sa lahat naman siguro ng mga simbahan, sa lahat naman siguro ng denominasyon, sa lahat naman siguro ng paniniwalang espiritual, meron pong mga fundraisers yung mga yan. Siyempre, saan ba sila kukuha ng kanilang panggastos? Siyempre, sa mga fundraising nila. Yan. And aside from that, mga bossing, sa mga fundraisers na yan, di ba nagbibigay tayo sa simbahan o sa simbahang Katoliko? Kapag tayo ay nagsimba, meron yan collection. Dati nga, ang collection isa lang eh. Ngayon, may second collection, third collection. Sinasabi nila kung ano yung mga programa nila. Halimbawa, ginagawa yung Adoration Chapel sa simbahan. Sasabihin yan, ito meron tayong second collection para sa ating proyekto na pinapagawang mini chapel, ganito, ganyan. Kung ano man yung proyekto ng simbahan, nangongolekta yan sa mga members at saka mga churchgoers nila ng pera. Sa mga Iglesia ni Cristo, ikapo ang tawag nila diyan. Sabihin na natin na ikapo sa Katoliko, sa mga born again Christian, sa mga kung ano-anong simbahan, meron talaga yan. Sa Iglesia ni Cristo, 30% nga yan, very strict sila diyan. Talagang 30% ng iyong kabuhayan ay dapat na inaalay mo sa simbahan dahil yun ang balik mo sa Panginoon, sa lahat ng blessing. So lahat siya, hindi yan binubuwisan. Walang buwis po yan. Walang buwis na binabayaran ang mga simbahan. Kaya nga sabi nila, kaya nga maraming mga pera ang mga simbahan dahil wala nga silang buwis na binabayaran. Yung mga abuloy na binibigay natin sa simbahan, ikapo, collections, ganyan. So, and bawat simbahan, sa amin sa Katoliko, pag linggo, nakikita mo yung simbahan, nagtitinda sila doon ng mga kung ano-ano, leche plan,
kaldereta, sisig, kung ano-ano magpagbebentahan kasi nga ano yon, fundraising nila yon, napupunta yon sa simbahan. O ganun din sa Kingdom of Jesus Christ, yung mga members nagtitinda din sila ng mga produkto, yun yung tulong nila sa simbahan. Kasi nga sabi ko nga sa inyo dito sa KOJC, yung mga full-time worker nila dyan, libre lahat. Libre eskwela, libre bahay, libre pagkain, lahat libre, pati transportation, libre sila dyan. Pati yung mga personal na mga bagay sa mga shampoo, mga toothpaste, sabon, pati sabon panlaba, libre sila dyan sa KOJC compound. Lalo na pagka full-time miracle worker ka. So talagang, syempre may mga pinapaaral ka pa, may mga scholars ka, may mga pinapaaral ang simbahan, mga nag-aabogasya, nagpupulis, at kung ano-ano pa, napakarami nilang mga aktibidades. And aside from that, ang SMNI at ang KOJC, nag-outreach program yan, nagbibigay yan ng tulong. Mayroong SMNI Foundation, di ba, na nagbibigay ng tulong sa mga nasasalanta ng bagyo, lindol, and all. So kailangan niya ng pera. Saan kukunin yan? Wala namang pondo ang simbahan galing sa gobyerno. Wala namang pondo galing sa mga mali-maleta, hindi ba nanggagaling yan sa tulong-tulong na effort ng mga members para mag-raise ng funds. So, pinagtitinda, whatever form or shape, fundraisers yan ng simbahan. And ano yan, depende na yan sa simbahan kung paano sila magre-raise ng funds. Hindi ba? So, in this case, kay Pastor, sa nagre-reklamo kay Pastor, libre, yung nagre-reklamo na yan, lahat silang magkakapatid, pati nanay at tatay, mga miyembro yan. Lahat sila libre sa libre eskwela, pinag-aaral yung mga yan, tapos syempre ikaw sa sarili mo, mayroon ka namang pakinabang, kahit papaano magbalik ka naman. So kung ang requirement magtinda tayo para makapag-aral tayo lahat, makakain tayo lahat, masustain natin itong ating buhay dito, 'di ba? O syempre gagawin natin. So magkano lang man yung nagrereklamo actually, ang kinikita lang niya sa isang araw yata 150 pesos, yun lang yung kanyang araw-araw na kailangan na ma-produce para naman sa simbahan. Mantakin mo libre bahay, libre tirahan, libre pagkain, libre eskwela. Kolehiyo, sabi ko nga sa inyo, napakahirap mag-aral kasi ang mahal-mahal ng tuition fee, pero libre. Napakaganda pa ng mga eskwela nila. And aside from that, meron pa silang Children's Joy Foundation dati na nagpapakain at nagpapaaral sa napakaraming mga milyon-milyon ng bata actually sa buong mundo. So, mantakin mo, i-freeze mo yung assets ng simbahan dahil lang sa reklamo ng isang tao na nagre-reklamo na kailangan niya magtinda at kumita ng 150 pesos isang araw. Hindi ba? Para lang matustusan yung mga pangangailangan. Magkano yung kinakain mo araw-araw? Magkano yung kinukonsum mong kuryente, tubig araw-araw? Magkano yung mga sinusupply sa inyo na mga necessities ninyo, yung mga needs pala ninyo, yung mga shampoo, sabon and all. Sa tuition fee pa lang, lugi na hindi ba? So kailangan talaga mag-e-effort tayo para matulungan ng isa't isa. Hindi naman pwedeng libre lang, ganun na lang yun. So hindi ba, to sustain yung ating lifestyle dito sa loob ng simbahan at ng compound, we also have to make an effort, di ba? Dahil nga dyan sa Kingdom of Jesus Christ, Commonwealth lahat ng kita ng lahat ng mga ng simbahan, mga donations and all, mapupunta yan sa isang sisidlan lang. Walang may-ari niyan, silang lahat ang may-ari niyan. Nagkataon, itong Kingdom of Jesus Christ, hindi sila corrupt. Itong KOJC, hindi sila mga kawatan. Yung kanilang leader, hindi magnanakaw. Kaya ngayon, yung kanilang leader, maraming gusto para sa kanyang mga members. Meron silang Glory Mountain, napakaganda. Prayer Mountain, napakaganda. Meron silang compound na napakaganda. Meron pa silang Kingdom na napakaganda. Lahat yan, ginawa nila yan para saan? Para sa mga members. Kasi yung kapilya nila, yung kanilang katedral na tinatawag, hindi sila kayang i-accommodate lahat. Kaya sabi ni Pastor, gawa tayo ng malaking dome para magkakasama tayo, pagkasasamba tayo, kahit gaano tayo karami, uuwi lahat ng mga delegates sa buong mundo para mag-celebrate tuwing anniversary natin. Kaya tayong i-accommodate noong ating kingdom. Ganun yun. It's not to brag. It's not to show this and that, no. Ikaw ba, bilang isang tigalabas, pwede kang pumunta sa Glory Mountain? Hindi. Marami nga nagsasabi sa amin, naiinggit sila sa amin kasi nakakapunta kami doon. Hindi lahat pwedeng magpunta doon. Exclusive yung mga properties na yan sa kanila lang.
Hindi yan bukas sa publiko, naniningil sila ng mga entrance. Walang ganun. Yaang mga properties na yan, para lang yan sa kanila. Ang mga nakakapasok, nakakapunta dyan, sila lang din. Lahat ng mga nagbe-benefit sa lahat ng effort ng bawat member, kaya nag-raise ng funds yan, kaya nagtitinda yan ng kung ano man, okay, kumakanta yan, kaya naggigitara yan, kaya ano, lahat yan, nakikinabang silang mga members. So hindi masama yan, walang problema yan. At hindi lang naman sila ang gumagawa niyan, lahat ng mga simbahan, pati yung mga simbahan na kinakaaniban ninyo also raises funds. Pero magtataka ka, bakit? Gigil na gigil sila sa mga properties ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ members. Property nila lahat yan eh. Hindi yan pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy. Pag-aari yan ng buong simbahan. At kapag ikaw member ka ng simbahan, at kapag ikaw ay miracle full-time worker ka, eh ikaw ang may-ari niyan. So magtataka ka, wala namang pera ng gobyerno. O pero bakit gustong i-freeze yung assets nila? Dahil lang sa isang reklamo na nagtitinda ng munchkin na kumikita ng 150 isang araw? I-freeze mo yung assets na pinaghirapan ng lahat ng membro sa buong mundo, na buong bukal sa kanilang puso, buong buhay nila, inalay nila dyan. Lahat, alam nyo sa Amerika, ang dami nilang mga ginagawang fundraisers doon. Titinda sila ng yema cake, magtitinda, mag-inasal sila, magba-barbecue sila. Yung kinikita nun, napupunta sa simbahan. At yun yung ginagamit nila para masustain yung kanilang lifestyle, masustain yung kanilang first world lifestyle, dahil nga ang KOJC first world yan sa isang third world country. Ano yan, para silang isang, kanang tawag nila dyan, bansang kaharian eh. O paulit-ulit ko tong sinasabi sa inyo, paulit-ulit ko tong kinukwento para maintindihan ninyo na walang problemang nangyayari dito, walang illegal na nangyayari dito, walang kalokohan nangyayari dito. Lahat ng nangyayari dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, ganun din ang nangyayari sa ibang mga simbahan. Well, nakakalungkot lang na sa ibang mga simbahan, ang mga pinuno, yun ang parang, alam mo na, talagang sila yung may-ari nitong mga properties na tawag dito yung invest ba? Yung mga properties ng simbahan nakapangalan sa kanila. Dito sa KOJC, walang nakapangalan kay Pastor Apollo Kibuloy. Lahat yan, pag-aari yan ng member. Pag tinanong mo sino may-ari nito, ako. Ganun. Kami. Kami lahat ang may-ari niyan. Bakit? Kasi dugot pawis namin yan eh. Nagsimula kami sa maliit, lumaki kami, nagtitinda lang kami ng puto, nangangaral kami sa kalsada, may nagbibigay ng donasyon sa amin. Yun ang ginamit namin. Nagkataon lang, si Pastor Apollo Kibuloy, hindi corrupt. Lahat ng pera na pumupunta sa kanilang sentral na kaban ng bayan, talagang nilalagay nila yan sa mga proyekto, nilalagay nila yan sa mga, ini-invest nila yan sa mga bagay na mapapakinabangan nilang lahat. So bakit tinatarget yan ng pamahalaan? Bakit tinatarget ng gobyerno yan? Bakit gusto nilang i-freeze yan? Wala naman ni isa na pera ng gobyerno na galing dyan. Nakakatulong pa nga sila. Si Pastor Kibuloy, nakatulong yan sa pag-ubos sa mga komunista sa Pilipinas. Bilyon-bilyon ang ginastos niyan para lang mawala ang mga rebelde, ang mga komunista sa Pilipinas. Luminis ang Davao City. Insurgency-free or insurgent-free ang Davao City dahil sa tulungan ni Pastor Apollo Kibuloy at ni PRRD. Yung peace and order dito sa Davao City, tumulong si Pastor Apollo Kibuloy dyan nung panahon ni Pangulong Duterte. Tandem sila dyan. So ngayon, ikino-connect ninyo kay Pangulong Duterte na siguro baka yung pera ng gobyerno napunta dyan. Wala namang kaso ng korupsyon si Pangulong Duterte kung halimbawa may kaso ng korupsyon si Pangulong Duterte at isa sa investigasyon ninyo kung napunta ba sa KOJC yung pera ng gobyerno, di sana may kaso kayong inopen tungkol dun. Wala naman. Ang kaso ni Pangulong Duterte is crime against humanity. Wala siyang krimen o corruption na involvement. So, kung yun ang sinisilip nila na connected siya kay Pangulong Duterte and there's a possibility na fina-funnel ni Pangulong Duterte ang pera sa KOJC, una sa lahat, di naman member ng KOJC si Pangulong Duterte. Tingnan nyo naman kung paano mamuhay si Pangulong Duterte. Namuhay ba siya ng marangya? Hindi naman. Walang kaso ng corruption si Pangulong Duterte. Kung yun lang yung nakikita ninyong connect para imbestigahan ninyo itong Kingdom of Jesus Christ compound. Which is wala talaga kayong basihan, dahil maayos na gumagana ang mga libro niyan. Sabi ko nga sa inyo parang ISO certified ang niyan. Mala ISO certified yung kanilang yung kanilang mga bylaws. Pakapal ng mga mukha ninyo.
Pinaghirapan nila yan. Bawat simbahan ganyan. Tanungin ninyo ang sarili nyo, ang simbahan ninyo ganyan din. So, hindi tayo dapat papayag porket hindi tayo membro ng KOJC, papabayaan na natin na abusuhin nila yung KOJC. Hindi ganun yun. Kailangan bilang isang Pilipino at bilang isang naniniwala spiritual sa bawat mga natin, simbahan natin, hindi deserve ng kahit na sinong simbahan yung ginagawa nila sa KOJC. Hindi rin deserve ng Iglesia ni Cristo yan. Hindi deserve ng simbahang Katoliko yan. Hindi deserve yan ng mga Sabadista nating mga kababayan. Hindi deserve yan ng mga Mormons. Hindi yan deserve ng mga ng mga Jesus is Lord. Hindi yan deserve ng mga kapatid nating Muslim. Walang simbahan sa buong mundo ang deserve itong ginagawa nilang panggigipit sa Kingdom of Jesus Christ. Naiinggit lang sila kasi sa dami ng mga properties ng Kingdom of Jesus Christ na naipundar nila, o yung gobyerno natin with all the resources na meron sila, with all the power that they have, hindi nila kayang magkaroon ng ganyan kasi puro sila pagnanakaw. Buhay na sampal sa mga mukha nila si Pastor Kibuloy na ang isang leader pala kayang magbigay ng magandang buhay sa kanyang nasasakupan basta hindi magnanakaw. Habang nakikita nila yung property ng Kingdom of Jesus Christ, sampal sa mukha nila yun. Ang Kingdom of Jesus Christ, walang pera ng gobyerno pero ganito ka-unlad. Bakit? Hindi yan galing sa nakaw, galing yan sa mabuti at mahusay na leadership ng kanilang pastor at galing yan sa disiplina ng bawat miyembro na talagang dugot pawis ang iginugol sa simbahan para yung kanilang mga responsibilidad ay magampanan nila at ganyan marangya ang kanilang buhay. Masarap ang kanilang buhay, nakakainggit. Dapat nga lahat ng simbahan ganyan Dapat lahat ng simbahan na may mga miyembro at may mga nagtatrabaho para sa kanila, dapat libre paaral ng mga yan, libre pagkain ng mga yan, dapat ganyan Kaya lang, hindi nila kayang tapatan yung ginagawa ng Kingdom of Jesus Christ sa kanyang mga members at sa kanyang nasasakupan. Kaya dahil hindi nila kayang mag-compete, hihilain na lang nila pababa. Ganyan ang ginagawa ng mga hayop na yan. Dahil itong gobyerno na ito, napapahiya sila. Ang ganda, kasi malapit nang mabukas yung kingdom buong mundo, yan ang pinakamalaking indoor arena. Mapapahiya ang gobyerno. Lalo na yung kung gobyernong kawatan. Bakit sila may ganyan? Bakit ikaw wala? Trilyon-trilyon ang budget mo. Trilyon-trilyon ang budget mo. Bakit walang ganyan yung mga nagbabayad ng buwis mo? Diba? Kaya ganyan ang ginagawa nila. Tapos may usap-usapan pa na target talaga ng Amerika ang Kingdom of Jesus Christ compound kasi strategic. Malapit sa dagat, malapit sa airport, kaya gusto nilang gawing base militar na naman yan. Mga walang hiya kayo, puro kayo base militar. Wala naman na itutulong yung gera na yan sa buhay ng mga Pilipino. Wala naman na itutulong yung mga kanuna yan sa Pilipinas. Tingnan ninyo, hirap kayo makakuha ng visa. Bakit kayo hirap makakuha ng visa samantalang ang dami nilang pakinabang sa atin? Paano ang nakikinabang sa mga yan? Yung mga nasa gobyerno lang ng mga magnanakaw. Ano pa? Nakapagpadala na ba sila ng langis dito? Hindi pa. Sa tuwing may problema ba tayo, nagbibigay ba sila ng tulong sa atin? Pagdating nung COVID, nagbigay ba ng tulong sa atin? Sino nagbigay sa atin ng mga bakuna? Alamin ninyo. Alamin ninyo. So gagawin nilang base militar daw yan. Kukunin nila dahil strategic yung na yan, yung area na yan. Huwag tayong papayag. Hindi porket hindi tayo miyembro ng simbahan na yan, papayag na tayo. Nasa Pilipinas yan, mga Pilipino din yung mga yan. Bagamat magkakaiba tayo ng paniniwalang espiritual, respetuhan, hindi dapat nangyayari sa kahit na kaninong kababayan natin yung ganitong klase ng pang-aabuso. Yan yung lalabanan natin. Nandiyan din tayo nung nakaraan sa sa bahay ni Kong Pulong. Nagbantay din tayo dyan sa bahay ni Kong Pulong, hindi ba? Pagbantay natin dyan sa bahay ni Kong Pulong, mga bossing, talagang matindi. Ang daming mga nagvo-volunteer. Nag-volunteer yung mga tao, nagbabantay araw-araw, nagdadala sila ng mga pagkain, nagkakainan sila doon. Kasi ayaw nila na, naniniwala sila na pag pinasok yung bahay na yan, magtatanim sila ng ebidensya. Pag nagtanim sila ng ebidensya, magtanim ka lang ng isang granada dyan Kung kanino nakapangalan yung property na yun, magtanim ka ng isang granada. Na yan, no bail yan. Nakita ninyo yung nangyari doon sa property ni Kong Tebes, biglang nakakita sila ng IED. Di ba? Bawal na bawal yun, no bail yun. Kita nyo naman yung ginawa nila sa property ni Tebes, yung mga camera pinaglilihis nila. Tapos biglang naghukay sila. Alam nila kung nasaan, sa laki ng lupain na alam nila kung nasaan yung mahuhukay nila na mga sunog na na papeles, mga baril. Kung maniniwala ka ba dyan? Di ba? Illegal. So ganun ang gusto nilang gawin. Ganyan din ang gusto nilang gawin sa KOJC. Balita ko nga, maghahanap daw sila dyan ng laboratorio ng droga. Ano ba yan? Paano magkakaroon ng laboratorio ng droga? Simbahan yan. Ang tagal namin nagpaikot-ikot dyan. Hindi lang kami, pati pulis nagpaikot-ikot dyan. Wala silang nakita kahit isang piraso ng bala.
Kahit isang piraso ng palara, wala silang nakita dyan. Ni sigarilyo nga, wala dyan eh. Bawal nga manigarilyo dyan, nagyoyosi dyan yung mga hayop na mga PNP dati. Dura pa ng dura. Diyan sa loob ng mga compounds at properties ng KOJC, bawal dumura. Bawal nga dumura, bawal manigarilyo. Anak ng tinapay, magkakaroon pa sila ng laboratorio dyan. Katarantaduhang malala yan. May bali-balita noon na noong after nung 16 days na wala na sila dyan, gusto daw nilang bumalik para magtanim ng magtanim ng mga ebidensya. Sabi nung mga dating mga pulis na wala na yata ngayon dito, hindi pwede, ang tagal natin dyan tapos biglang makakahanap. Pwede ba yun? 16 days tayo nandiyan dyan, paikot-ikot, may mga video yung mga vlogger, may mga video 24 oras na CCTV dyan. Diyan na tayo natutulog, diyan na tayo nakatira, naliligo, tumatai, umiihi, diyan na tapos biglang makakahanap bigla ng mga kung ano-ano sa compound na yan. Katarantaduan yan, tinanim yan pagka ganyan. O diyan din kay Kong Pulong, ganyan din daw yung plano nila. Yun yung mga naririnig natin ha. And diyan sa Kingdom of Jesus Christ, ganun din. Yun din ang plano nila, kaya nga ang higpit ng KOJC nun, lahat ng pumapasok ng mga polis, tinitingnan nila yung mga gamit kasi mahirap talaga, bigla kang maglagay dyan ng 1 kilong shabu, diyari na. O kaya ganun kahigpit nung 16-day siege. And again 16 days na nandiyan yung mga polis, wala ni isang member ang lumapit sa kanila at nagsumbong na minumolestya sila, kinukulong sila, kinakalbo sila, nilalatigo sila, pinahihirapan sila, pinipilit sila. Walang ganun for 1 whole month. 16 days na nandiyan sila sa loob. Tapos ilang buwan na nagja-jogging sila sa labas. Wala silang ganung nakita. Kaya hindi ko maintindihan bakit i-ocular pa diyan kay Kong Pulong at saka sa mga properties ng mga Duterte. Bakit papasukin yung mga properties? Ano bang kaso? May kaso ba? O ano yan? Para malihis na naman yung issue sa flood control scandal. Para malihis yung issue ng ng pagnanakaw ng mga taga-gobyerno. May mga sinasabi, may mga sakit daw. Yung mga namumuno ngayon. O kung totoong may sakit, magbago ka na, may sakit ka na, malapit ka na mamatay, tas ang sama-sama pa ng ugali mo. Ang problema sa inyo, mga ganid kayo masyado eh. Mga hudas kayo. Oh, so yan lang yung gusto nating sabihin mga bossing. Mag-ingat-ingat ang lahat at maging bukas ang ating mga mata. Hindi natin problema dito yung KOJC. Ang KOJC hindi yan ang problema ng Pilipinas. Ang mga Duterte hindi problema ng Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas mga bossing, yung malawakang korupsyon. Ang problema ng Pilipinas mga bossing, yung flood control project scandal, mga ghost projects na pinagagawa nila, ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Yan po ang problema ng Pilipinas ngayon. Ang problema ng Pilipinas ngayon yung mga magnanakaw na mga sa gobyerno. Ang problema ng Pilipinas ngayon, ang pagtaas ng presyo ng bilihin, bigas, food security, lumalalang crime, peace and order, at saka yung pagmahal ng langis at yung sa mga susunod na panahon dahil dito sa walang humpay na gera na ito ni Donald Trump visit na ito, yung gera na yan dyan sa sa Middle East na yan na ginagawa nila, yan ang problemang malala na dapat nating paghandaan. O hindi ba yan yung wala pa naman programa ang gobyerno para sa mga Pilipino. Wala pa naman silang plano para sa mga Pilipino tapos may ganito pang krisis na nagaganap. Nakakatakot yan. Yun ang dapat nating tutukan. Hindi problema ng Pilipinas. Kahit, sabi ko nga sa inyo, nakulong na si Pastor, nakulong na si Pangulong Duterte. Ano nangyari sa Pilipinas? Umunlad ba Pilipinas? O kung mai-impeach si VP Sara, uunlad ba Pilipinas? O kung itong mga properties ng KOJC ma-sequester ng illegal, uunlad ba Pilipinas? Kayo ba, na mga bashers ng simbahan na yan, makikinabang ba kayo? Kapag ginawa nila yan na nagtagumpay sila sa pangdidemonyo nila dyan sa simbahan na yan, giginawa ba buhay mo? Pag nakulong ba si Inday, giginawa buhay mo? Pag hindi na nakatakbo si Inday sa 2028 dahil sa impeachment, giginawa buhay mo? Kapag may nakita silang something dyan sa bahay ni Pulong, giginawa buhay mo? O bakit ko sinasabi? Boss Dada, paglabag sa batas. Wala ngang paglabag sa batas eh. Wala namang problema kung lumabag sa batas. Kung ang simbahan ng KOJC lumabag sa batas, di usigin sila, sampahan sila ng kaso. May kaso na, hinaharap na nila eh. Kung ang mga Duterte may mga kaso, di sampahan nyo kung may mga ginawang kasalanan, sampahan nyo ng kaso. Hindi yung puro ganyan, puros pang pananakot ang ginagawa nyo. Puro illegal eh. Malapit na matapos ang administrasyon na ito. This administration is as good as 2026 na lang. Oo, pagtapos itong 2026, this government is over. Lahat na ng mga Pilipino maghihintay na yan para sa 2028 election at lahat ng mga politiko babaliktad na lahat yan. O kaya let us all survive this 2026 because if we can survive this, maprotektahan natin ang Duterte, maprotektahan natin ang KOJC, maprotektahan natin si Inday Sara, sigurado tayo na makakabalik tayong lahat. We will go back to yung glory days na ibinigay sa atin ni Pangulong Duterte.